Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Ulo ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules sa Bandera News TV, Cotabato. Bandera Headlines. Philippine Army Lieutenant General Roy Galido at mga ambassadors mula sa Malaysia, Singapore, India at Brunei, kabilang na rin ang Indonesia, bumisita sa tanggapan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua, usapin nakasentro sa pamumuhunan. Bandera Headlines. Revenue Code, final priority ng BTA bago ang transition deadline sa Oktubre 2025. Bandera Headlines. Sharif Agwak, Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan bumisita sa tanggapan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Bandera Headlines. Panig ng government, members of the parliament hinggil sa pagkakabalik ng redistricting bill sa committee level. Ipinaliwanag ni Member of the Parliament Rasul Ismael. Bandera Headlines. Redistricting bill dapat na nakabatay sa pinakabagong census para sa tapat na representasyon ayon kay Deputy Floor Leader Attorney Rasul Mitmug. Bandera Headlines. MP Zulfikar Bayam nilinaw ang rason sa pagbalik ng redistricting sa komite. Bandera Headlines. Lalaki patay sa pamamaril sa bayan ng General Salifada K. Pendaton sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Panukalang Moro Province, malaking pag-asa na maisabatas sa 20th Congress ayon kay MP Kelly Antaw. Bandera Headlines. At dalawang bagyo nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ayon sa DOST Pag-asa. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Assalamualaikum mapya malulam, magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Mula dito sa 105.3 DXJN FM at sa bayan rin tayo napapanood live sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. Live din tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Yani Abdul Rasid, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Narito ang detalye ng ating mga balita. Bumisita sa Bangsamoro Government at nag-courtesy visit kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua sina Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido kasama sina Singapore Ambassador to the Philippines Constance C. Sinyuan, Malaysian Ambassador Dato Abdul Malik Melvin Castellino bin Anthony, Ambassador of Indonesia Agud Widjojo, Brunei Ambassador Megawati Manan at Ambassador of India Shri Harsh Kumar Zain. Ipinahayag ni Chief Makakua o Chief Minister Makakua na ang kanyang mainit na pagtanggap sa mga ambassador at defense attaché mula sa karatig bansa sa Pilipinas na sa kanilang pagbisita sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Mainit ding tinanggap ng Bangsamoro Government ang mga kasama nilang defense attaché. Nagpasalamat si Chief Minister kay Lieutenant General Roy Galido sa kanyang mahalagang papel sa pagsasaayos ng makabuluhang pagbisita ng mga nasabing international ambassadors. Ang pagbisita umano nila ay sumisimbolo ng mas lumalalim na tiwala at kooperasyon sa pagitan ng Bangsamoro at ng international community. Hinimok rin ni Chief Minister ang mga ambassadors at General Galido ng mas malalim pang ugnayan sa larangan ng seguridad, kaunlaran at people-to-people exchanges. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa balitang yan, nakatuon na ngayon sa final priority ang Bangsamoro Transition Authority Parliament. Ito ay ang pagsasabatas ng Revenue Code bago matapos ang transition period sa Oktubre 2025. Ito ang kanyang sinabi sa pagbisita sa Bangsamoro Transition Authority Parliament ng mga ambassadors mula sa Indonesia, Singapore, Brunei, India, Malaysia at nitong araw ng Martes,
Miyerkules, July 23. Sinamahan ni Philippine Chief Lieutenant General Roy Galido, sina Singapore Ambassador to the Philippines Constance Sin Yuan, Malaysian Ambassador Abdul Malik Melvin Castellino bin Anthony, Ambassador of Indonesia Agud Wijojo, Brunei Ambassador Migawati Manan, at Ambassador of India Sri Harsh Kumar Jain. Ang ayon kay Balindong, dahil malapit na ang first BARM parliamentary election sa Oktubre, layunin ng BTA na maipasa sa susunod na halal na pamumuno o maipasa sa susunod na halal na pamumunuan ang gobyernong matatag, maayos at handang ipagpatuloy ang kapayapaan at kaunlaran na kanilang pinagsikapan at ipinaglaban. Sa kabilaan niya ng mga hamon na ito, nananatili ang paninindigan ng Bangsamoro government na ihanda ang legal foundation at institution na kailangan upang maisakatuparan ng maayos, makatarungan at mapayapang eleksyon. Ibinida rin ni Speaker Balindong sa kanilang pagpupulong ang mga napagtagumpayan ng parlamento sa nakalipas na 6 na taon, kung saan ayon kay Balindong mula 2019 umabot na sa 76 o 76 na mahahalagang legislative measures ang naisabatas ng parlamento. Kabilang narito ang 6 na priority codes tulad ng Administrative Code, Civil Service Code, Education Code, Local Governance Code, Electoral Code at Indigenous Code. Bandera Live Report. Your presence today goes beyond protocol. It reflects the strong and growing bonds of camaraderie and cooperation between the Bangsamoro and our neighbors. This unity is essential to sustaining peace and progress in our region. We believe that strong diplomacy and regional cooperation are vital to sustaining the gains of peace. As a parliament, we remain committed to being a reliable partner, not only in governance, but also in fostering collaboration that benefits our broader region. Speaking of progress, I am proud to say that the achievements we have realized in Bangsamoro are the direct result of close ties and unity among all stakeholders, our local leaders, the national government, security forces, our communities, and our international partners. It is the shared commitment and collaboration that have allowed us to pass 76 important legislative measures since 2019, including the 6 priority codes mandated by the Bangsamoro Organic Law. These include the Administrative Code, Civil Service Code, Education Code, Local Governance Code, Electoral Code, and Indigenous Peoples Code. We are now focused on the final priority, the Bangsamoro Revenue Code, which is under active deliberation. With only a few months remaining before the scheduled parliamentary elections in October 2025, we are working hard to complete this legal foundation. Our goal is to ensure that the first regular Bangsamoro Parliament will inherit a strong and well-prepared government that can continue holding the peace and development we have all worked so hard to achieve. We are fully aware that our job as transitional parliamentarians is not only to legislate, but also to lay down the legal and institutional foundation for the first elected regular Bangsamoro Parliament. We owe it to our people
to leave behind a government that is ready, stable, and equipped to deliver. I want to emphasize, none of this progress would have been possible without the unity and cooperation of everyone involved. It is through our shared vision, trust, and partnership that Ibang Samoro continues to move forward. Thank you once again for your vision, your support, and your willingness to work with us on this journey toward lasting peace and security. Bandera Live Report. Binigyang diin rin ni Malaysian Ambassador Dato Abdul Malik Melvin Castellino bin Anthony ang kanilang suporta sa kapayapaan at pagtutulungan lalo na sa pagdadala ng pamumuhunan at development projects sa BARMM. Naniniwala sila na ang Bangsamoro ay isang future growth area para sa Pilipinas lalo na sa larangan ng agrikultura, infrastruktura at regional connectivity. Bandera Live Report. Of Government Malaysia, Malaysia, allow me to express my deepest appreciation for your warm welcome. Of course, I want to also thank General Galindo for his hospitality here today. This is actually my second meeting with the BTA. I came last year, 2023, I believe, to meet with the speaker and of course the team, and I was very happy to be received very warmly. I want to congratulate the BTA for the excellent work that's been done. Of course, we follow closely in terms of the developments in BAM, and again, congratulations for approving all the codes. That I understand the last code is the revenue code, which is still in process, and I think that will be, of course, the hallmark of your success, Excellency Speaker, and of course the team behind you. Moving forward, I look forward for a peaceful transition to the new BTA Parliament, of course, which is very important for the peace process to continue. Obviously, Malaysia has a lot of support and of course work that we do with the peace process. We want to continue to that in the coming years. I've again just want to express my deepest appreciation for the current BTA government for your success in what they've done. I understand there is also the issue of the seats that we are going to be discussed upcoming because of Sulu and so on and so forth. I just want to get your views in terms of how you hope to proceed. Following the elections in October, in terms of some of the unanswered, questions that we still want to see. I understand there's two bills in the Senate and the Congress on this matter, and of course that will then pave the way in terms of how you're going to effect the BTA, upcoming BTA. But once again, I'm very pleased to see the peace and progress that has occurred in BAM. We ourselves would like to, we spoke to the Chief Minister this morning in terms of bringing in more investments collectively to see how we can further invest in BAM. Because I think, again, I want to emphasize that BAM is the future growth area for Philippines in many areas, agriculture, infrastructure, digitalization, and we hope to bring more of our investments here. Of course, with the support of your esteemed and honorable members of the BTA. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and marami salamat po. Thank you. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang balita, Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan bumisita sa opisina ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. May report si Riza Kamid, Kabanderang Riza, Ibandera. Bandera Live Report.
Personal na tumungo at bumisita si Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan sa tanggapan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Kasama ni Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sina Sharif Agwak Vice Mayor Muhammad Ahmad Dato Oping Ampatuan at former Vice Mayor Dato Marup Ampatuan. Ang personal na pagbisita ng alkalde ay isang pagpapakita ng kanyang malaking respeto at pagpapahalaga sa liderato ni BARM Chief Minister Makakuwa. Ito ay isang positibong hakbang tungo sa pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon para sa ikabubuti ng mga komunidad sa rehiyon. Ang pamumuno ni Chief Minister Makakuwa ay kilala sa kanyang advokasya para sa kapayapaan, pagkakaisa at moral governance. Ang kanyang liderato ay naglalayong palakasin ang mga programa para sa kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang balita, nilinaw naman ni Member of the Parliament Rasul Ismael bilang nasa panig ng gobyerno na walang intensyon na ipagpaliban o maantala ang pag-aproba ng redistricting bill matapos na maibalik sa Committee on Local Government at Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ang report nito na nakatakda ng talakayin sa BTA sa plenary noong Lunes, July 21. Ayon kay MP Ismael, sa panig ng members of the Parliament sa government side, nais lamang nila na mabigyan ng puwang ang pagkakaroon ng dialogo upang matugunan ang mga issue at problema na kinakailangan pang ayusin. Sinabi nito na mayroong malaking epekto ang bagong census na inilabas ng Philippine Statistic Authority o PSA at ang Presidential Proclamation 973 na nagdedeklara ng kabuuang populasyon sa bawat probinsya sa division ng bawat districts na nakapaloob sa panukala. Binigyang diin ni MP Ismael na ang tanging sinisikap lamang ngayon ng BTA leadership ay ang pagkakaroon ng maayos na negosasyon, maayos na panukala at maipasa ito bilang batas sa lalong madaling panahon. Bandera Live Report. Kahapon po, sa BTA Parliament session, nagkaroon po ng division of the House. The issue is whether ituloy yung proposed redistricting bill or i-refer back sa Committee on Local Government at Committee on Laws and Amendments. Now, during the division of the House, nanalo po, nagkaroon ng botohan and ang nanalo po ay i-refer back. Now, siguro, no, on the part of, as far as the government MPs is concerned, itong pag-refer back ng redistricting sa Committee on Local Gov at doon sa Laws and Amendments ay to give space, one, na magkaroon ng usapin, dialogue, yung mga may mga issues kasi, yung sa issues ng Cotabato City, sa division ng mga barangays, and issue doon sa Lanao del Sur. At yung pangatlo po, gusto ng karamihan ng member ng Parliament is malaman yung the President had just signed yung PSA natin, no? So, yung sa PSA, doon nakapaloob doon, ano yung mga bagong census ng mga local government unit na it would affect yung pag-create ng mga district. So, one is, hindi po layunin yun not to delay. But the main reason is para mabigyan ng puwang na magkaroon ng dialogue yung mga version ng bawat opposing parties. Because kung makita natin, lahat naman yan, as far as kami na government MPs, una-una hindi kami kandidato. I and Deputy Floor Leader Attorney Rasmito is not a candidate. So wala kaming personal na interest dyan. So now, yun lang po yung main reason doon is para magkaroon ng dialogue, no? Yung may mga interest, lalo na doon sa division ng mga barangays dito sa Cotabato City
at yung doon sa issue sa Lanao del Sur at yung about doon sa just recently na PSA na pinirmahan natin Presidente. The leadership ng Parliament is doing its part na para magkaroon ng negotiation, no? And I hope, no, lahat kami, especially sa mga government entities, wish that yung batas na yan ay maipasa na, no? Dahil importante po ito. Ito ay isa sa mga kailangan, no, sa pagdesisyon din ng ating national government, no, sa para dito sa ating papalapit na first parliamentary election. Gusto ko lang rin iparating sa ating mga kababayan at sa buong Bangsamoro na ang ating Bangsamoro Parliament are trying its best na maayos ito, no? There was no group ang nag-ano na i-delay ito or to kill the bill as I heard yesterday doon sa ating deputy speaker na isa, no, na parang ang kanilang pagkaintindi yung pag-refer back ito is to kill the bill, no? It's not. Ito po, I'd like to reiterate na ito po ay pagbigay ng space sa lahat ng nag-uumpugang interest na magkaayos sila sa committee level. Dahil it would be very much confrontational kung ito ay pag-usapan sa floor, no? Samantalang kung hamba doon sa committee, mayroon pang mga negotiation na pwedeng mangyari, no? Yan po, sa amin bilang government MPs, we're always para sa lahat ng sektor ng Bangsamoro dito sa ating region. Yun lang po at maraming salamat. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, para mabigay ng tama sa taong bayan kung ano ba talaga ang districts na pwede sa kanila. Ito naman ang nilinaw ni Member of the Parliament Attorney Rasul Mitmug Jr. hinggil sa usapin ng redistricting bill matapos na muling maibalik sa committee level dahil sa pagkonsidera sa magiging malaking epekto ng division o magiging malaking epekto sa divisions ng districts ang inilabas na bagong census ng Philippine Statistics Authority at ang Presidential Proclamation 973 na nagdedeklara sa kabuuang populasyon sa bawat probinsya. Ayon kay Attorney Mitmug, upang mabigyan ng tama at patas na representasyon ang taong bayan, mas magiging epektibo rin anya ang kanilang magiging diskusyon kung pag-uusapan ito sa committee level at kung kinakailangan sa pamamagitan ng caucus upang maisiguro o masiguro na magiging o maririnig ang lahat ng panig. Binigyang diin naman ng mambabatas na mas tugma kung ang pagbabasehan ng census sa naturang panukala ang pinakabagong ilabas ng PSA noong 2024 dahil anya mas tugma rin ito sa totoong sitwasyon ng Bangsamoro. Ibinugyag rin ni Mitmug na noong nakarang linggo pa sana nais may pasa ang naturang panukala ngunit may mga pagkakataon na hindi natutuloy ang kanilang session dahil sa kakulangan sa quorum. Bandera Live Report. Ang tunay niyan, Monday, Tuesday, gusto na namin ipasa yung batas. Kaso hindi kami maka-quorum kasi some of us hindi present. Then yun nga, ang pagkaintindi namin, dahil may differences sa version, ang nais ng mga grupo is mag-usap into a caucus. Then ang pinaka-best caucus would be a committee. Kasi may impact po, number one, malaking-malaki yung census. Dahil sinabi 100,000. So titignan natin yung Tawi-Tawi, yung Basilan, umabot ba sila ng ilang numbers, yung Lanao, yung SGA, yung MDN, MDS, para mabigay ng tama sa taong bayan kung ano ba talaga yung district na pwede sa kanila. So, yun din, may mga reklamo din about mga gerrymandering, mga bagay na yun, mas madali pong pag-usapan sa committee level. Kasi pag plenaryo na po, botohan na kaagad yan, then kung anong nanalo, yun na yun. Habang sa committee, pwedeng matignan ng mabuti. In fact, yan din yung sinabi sa amin ng yung mga contingent request nila talaga is actually a caucus. So, yun yung nangyari nung Monday.
So sa tingin natin, kanina narinig ko yung tanong, may deadline. Sa tingin ko hindi na masyado nagmamatter kasi regardless ano yung situation, meron na ding position yung COMELEC. Pero kami naman, dahil part din to ng trabaho namin, i-deliver din namin yung anong kaya namin sa level namin. So, ganun po yung gobyerno. Kung ano yung sa level nila, yun po yung dinideliver nila. Yung special session on August 7, yun yung para sa nakalagay doon, ang agenda doon is yung Chief Ministers are, ibig sabihin yung Chief Minister nagbibigay sa atin ng update, ano na yung status ng gobyerno. Pero as long as meron tayong session nung August, no, wala namang problema kasi ma-deliver natin to itong July o itong August. As long as ang pinaka-importante is pag lumabas tayo ng batas, yung tama, hindi yung haphazard. Kasi mas delikado maglabas ng haphazard na batas tapos pagsisihan natin later. Kasi labas pa nito, ang sentimento din ng mga brothers natin sa MNLF, sa island provinces, is nais nila mag-continue to na hindi na ma-district. So, ibig sabihin, ang pinapakinggan po natin dito, boses ng buong Bangsamoro, hindi lang ng isang group. Ang sa akin po, ang parlamento natin ay parlamento ng buong Bangsamoro. Pinapakinggan po natin lahat ng posisyon. Lahat ng grupo pinapakinggan natin. So, hindi po to para isang grupo lamang. So, mabigat po yung trabaho. So, sama-sama po tayo. Kayo din, kailangan din namin kayo magbigay ng inputs para maging klaro. At kung sa totoo lang, mas maganda based on the recent census. Alam nyo bakit? Kasi yung last census na ginamit natin, 2020 pa, so masyadong malayo. So, ibig sabihin, hindi siya reflective ng anong tunay na sitwasyon natin. So, itong census na to will reflect the reality ng Bangsamoro. Reports Afternoon Edition. Samantala, walang political interest sa usapin ng redistricting bill dahil hindi kandidato sa dating na BARM election sa Oktubre 2025. Ito ang nais na bigyang diin ni Member of the Parliament Julficar Ali S. Bayam hinggil sa kanyang naging motion at botohan kung saan na ibalik sa committee level ang redistricting bill. Ipanakita ni MP Zul Bayam ang resulta ng Philippine Statistic Authority Population Census noong 2024 na anyay isa sa dapat isaalang-alang at naging batayan kung bakit nais nito na masusing pag-aralan ang redistricting bill sa komite. Mas mainam anya na himay-himayin ng maayos ang naturang panukalang batas at maging maingat para matiyak na walang maging problema sa hinaharap. Ipinailiwanag naman ni Bayam na ginagampanan lamang nito ang kanyang katungkulan bilang Member of the Parliament. Walaan niya siyang political interest hinggil sa naturang usapin. Naiintindihan din ni MP Bayam na sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas ay mayroong tinatawag na check and balance. Bandera Live Report. Masaya na gumagalaw talaga, no, ang demokrasya sa loob ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Dahil kung maibahagi ko lang sa inyo, itong usapin kasi ng reapportioning or redistricting ay alam naman natin na inaabangan talaga ng ating mga kababayan sa Bangsamoro Autonomous Region. Ngayon, maraming mga hakbang ang ginawa. Ang isang highlight dyan ay yung pagkakaroon ng public consultations, no? Nagkaroon ng public consultation sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, Tawi-Tawi, and also, no, Cotabato City, Marawi, and also sa Tawi-Tawi. So, ayun, siyempre, samot-sari yung mga suhestyon, no? In fact, may mga nag-submit pa ng manifesto sa committee kasi dalawang committees ang gumawa nung public consultations, no, Committee on Local Government and also Committee on Amendments, no. Ang chairman ng local government ay yung ating kaibigan, no, si MP Attorney Nagib Sinarimbo,
At yung sa Committee on Amendments naman ay si Attorney si Tiffany Uyud. So, ayun, nagkaroon ng series of public consultations, and then ang pinakahuli pang naging consultation at the same time deliberation naganap sa Manila, no? Nandun din yung mga leaders ng bawat probinsya, meaning yung governors, no, kung inalam ng dalawang committee ng local government at saka ng amendments kung ano ba ang saloobin ng bawat gobernador ng mga probinsyang nasasakupan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon, ang naging ganap naman, no? Yung naganap kahapon naman sa plenaryo ay ang inyong lingkod po, si MP Sol Bayam, ay tumayo po tayo sa plenaryo at nagmosyon na hilingin na ibalik muna sa committee level, no? Hindi muna sa plenary pag-usapan o talakayin ang issue ng redistricting. Kasi nga, unang-una, naisip ng inyong lingkod na kailangan huwag tayong padalos-dalos sa kung ano ang paano gagawin, no? Kailangan himay-himayin ang bawat hakbang nang sa gayon lahat nung dapat pagtuunan ng pansin bago makabuo ng isang batas patungkol dito sa redistricting. Ang naging basihan ko talaga, kaya hiniling ko sa plenaryo kahapon na ibalik muna sa committee ang usapin ng redistricting ay naglabas kasi ng press release, no, ang Philippine Statistics Authority. Ito nga 'yon, kung may pakita ko sa inyo, ito 'yon na nakalagay dito. Ito nga, population counts declared official by the President, no? 2024 Census of Population. So ito yung naging basihan ko kung bakit siguro, teka muna, kailangan muna nating tingnan kung akma, tugma, or in accordance ba dito sa nilabas ng Philippine Statistics Authority yung ginawang pag-reconfigure or pag-reconfigure sana ng mga 7 distrito na galing sa Sulu na ipamamahagi sa natitirang mga sakop ng Bangsamoro Autonomous Region. Sa katunayan, sa paglabas nitong press release na to ng Philippine Statistics Authority, gumawa ang tanggapan ng Pangulo, Office of the President, no? Nakalagay dito, Proclamation number 973. Ang nakasaad dito ay pinatutunayan, kinikilala ng tanggapan ng Pangulo na opisyal ang inilabas na press release ng Philippine Statistics Authority. So, sa ganang akin, naisip ko lang na we have to check, double check, triple check kung paano ba ang naganap na na redistricting. Kasi yun nga, kahapon kasi, kumbaga, handa ng isa batas yun eh. Kaya lang kasi Jasper, Mike, ang ko kasi dyan, naalala ko lang, may mga presidents kasi dati. Diba? If you remember, with due respect doon sa mga involved doon, kung maalala nyo nung ARM, nung Autonomous Region in Muslim Mindanao pa lang, hindi pa BARM, diba merong ginawang batas para magkaroon ng Sheriff Kabunsuan Province na sa bandang huli, diniklara Sports Afternoon Edition. Sa iba pang balita, isang lalaki patay sa pamamaril sa General Salipada kay Pendatun sa Maguindanao del Sur. May report si Riza Kamid, Kabandarang Riza, Ibandera mo. Bandera Live Report. Patay on the spot ang isang lalaki matapos na pagbabarilin sa bahagi ng Barangay Midpandakan, General Salipada kay Pendatun, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktima sa ngalang Gapang Sapal, residente ng nabanggit na barangay sa General Salipada kay Pendatun. Sa nakuwang inisyal na impormasyon, pababa na sana sa kanyang minivan ang biktima. Nagbigla na lamang itong nilapitan at pinagbabaril ng hindi patukoy ng mga sospek. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan sa posibleng motibo
at pagkakakilanlan ng mga sospek. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang balita, City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw lubos ang pasasalamat sa Ministry of Public Order and Safety BARMA sa ibinahaging mobile outpost sa city government. May report si Riza Hamid, Kabandarang Riza, Ibandera. Bandera Live Report. Lubos na nagpapasalamat si City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw sa Ministry of Public Order and Safety BARM sa ibinigay na 4 na police mobile outpost para sa lungsod ng Cotabato. Ayon kay Police Colonel Bungkayaw, malaking bagay umano ang mga ito upang mas mapalakas ang seguridad sa lungsod at upang mas mapanatag ang mga residente dahil sa karagdagang police visibility. Ang nasabing PNP mobile outpost ay paglalagyan ng 4 hanggang 8 na PNP personnel kada outpost mula sa City PNP. Ilalagay ang mga nasabing outpost sa mga border control areas o sa mga matataong lugar na mas kinakailangan ng karagdagang seguridad. Magsisilbi rin itong pansamantalang silungan ng mga kapulisan upang tuloy-tuloy ang pagbibigay serbisyo ulan man o araw. Ang police mobile outpost na ito ay mayroong CCTV upang laging nakikita at nababantayan ng kapulisan ang nangyayari sa kapaligiran. Bandera Live Report. Unang-una, nagpapasalamat kami sa IMPOS o sa BARM government together with our city government, no, headed by our mayor, para sa lahat. Dito sa donation na mobile PNP outpost. Ito ay malaking bagay po sa kapulisan para doon ang temporary na shelter ng mga kapulisan natin habang nagdo-duty sila, lalo na ngayon na ulan, lalo na kung araw, mainit or maulan. So at least meron siyang temporary shelter na mapagsilungan nila. At ito ay nakaplano na po kung saan namin ilagay, probably doon sa mga border control. Probably doon sa mga border control points natin, or mag-seek kami ng advices or recommendation dito sa city government kung anong pinakamagandang strategic na lagyan dito. Unang-una, dahil sila for courtesy sake is sa kanila turnover itong outpost na ito from the BARM government. Yes po, as early as now, mag-ocular inspection na po yung natin. Ocular inspection yung mga personnel natin kung saan natin ilagay. Kasi may requirements pa yan paglalagyan. Hindi pwedeng ganyan lang sa tabi kasi may mga areas na medyo nakahambala doon sa, dapat hindi yan makahambala doon sa traffic. Dapat nasa labas talaga siya ng daanan. So may preparation po yan. Kaya as early as now, lakarin na ng mga personnel natin yung sa proposed na mga areas na yan. So isang outpost, base dyan sa natin, mayroong 4 to 8 na pwedeng magtira dyan. At depende doon sa number of personnel natin, kayanin natin nalagyan ng 8-man team dyan. But temporarily, pwede siguro magdepende yan sa number of personnel dito sa Cotabato City. Propose namin na area, mag-rely kami or magbase kami doon sa recommendation ni Mayor na i-deployan natin yung area hanggang sa mag-stabilize siya. Pag mag-stabilize yung area, pwede natin i-transfer doon sa ibang lugar na naman. So, ibig sabihin, hindi pwede tayong magsabi na 5 days lang yan, or 10 days lang yan, or 20 days. But depending on the situation na ma-stabilize yung area, kung meron mang dapat i-stabilize. Malaking bagay po yan, malaking bagay. Kasi ito po yung tinatawag na crime prevention efforts, visibility po. At dahil dyan, medyo magkaroon ng alinlangan or dalawang pong usapin ang pwedeng maidulot sa outpost na yan. Unang-una, to deter the activities of the lawless elements. Pangalawa, dahil dyan sa outpost na yan at may pulis na dyan, maging kampante yung mga tao natin na may pulis pala dyan na pwede natin pagsubungan. May CCTV, may aircon, may solar siya. So, medyo may dignity or may kagandahan yung titirhan ng ating kapulisan.
Actually, magandang nadagdagan pa ito. Madagdagan pa. Depende kasi yan sa kanila sa donation nila, sa plans nila. But for me, mas maganda na madagdagan din yan. Magdepende din yan doon sa dami ng PNP personnel na narito sa atin. Kasi sayang din kung maglagay tayo ng maraming ganyan tapos wala tayong mailagay. So sayang lang din na dyan. But for the meantime, itong 4 na to, siguruhin natin na may mailagay tayo ng personnel dyan. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang balita, panukalang batas na magtatatag ng Moro Province sa Special Geographic Area, malaki ang pag-asa na maisabatas sa 20th Congress ayon kay Member of the Parliament Muhammad Kelly Antaw. Ito ay kasunod ng bahain ng Senate Bill 447 ni Senator Vicente Soto III. Maliban sa creation ng Moro Province, kasama din sa panukalang batas ang pagbuo ng congressional districts sa SGA. Bandera Live Report. Tama po yun at alam po ninyo, yun ay isa sa mga commitment ng ating mahal na senator nang dahil isa siya sa mga sinuportahan ng UBJP na kung saan yun ang commitment niya at yung din ang hiniling ng leadership na isa yun sa mga hiniling nila na dapat masuportahan ng sino man sa ini-endorso ng UBJP. So nagpapasalamat tayo doon na kaagad-agad naman ipinail ni Senator Soto yung bill na yun. Yun din po ang dating bill na naipile na ni Senator Ruben Padilla na kung saan ay umabot na sa level din ng committee level ng local government na kung saan in principle ay inaprubahan na ng committee noon. So it is normal na kapag matapos yung 19 Congress, nagtapos naman, kailangan ma-repile sa 20 Congress. Pero hindi na po repile ang term nito dahil ipinail na ng ating mahal na Senator Soto. Tayo po ay naniniwala na may sabatas ito dahil isa rin ito sa dahilan. Kung maalala niyo yun, noong dahilan ng pagka-reset ng eleksyon, ay isa yun sa mga naging dahilan na base po sa ating chairman ng COMELEC noon ay kailangan sana, sabi niya, na masasali ito na magkaroon ng probinsya. Itong 63 barangay, itong 8 municipality na bumubuo ng Special Geographic Area. Kasama po doon mismo sa title ng ating bill, draft bill na pinasa ng ating senator, ay kasama na po doon yung congressional district. Hindi ko masabi kung ano ang how fast o how ang paano nila ito gagawin, pero pareho din proseso, kuha nila ito first reading. Pag first reading, i-refer ito sa committee. Then the committee will conduct a public consultation. Then, committee report na sa plenaryo. So, ganun, yun ang proseso na alam natin. So, as to kung gaano kabilis, gaano kalakas, nasa kanila yun na level. Pero tayo, prayer natin ay mapabilis. At for the information of everyone, ready na po i-file ni Deputy Speaker Congressman Raymond Mendoza yung nasa lower house. Kasama ni Congressman Edwin Cruzado, kasama si Congresswoman Samantha Santos na sila ang mag-co-author as far as Congressman sa North Cotabato is concerned. Hinintay rin natin ang mga kapatid natin na mga congressman sa BARM. Sa kanapile na rin. Last 19 Congress yung kwan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, 3 kumpirmadong kaso ng Mpox sa BARM Region gumaling na ayon sa Ministry of Health. May report si Savino Heverola. Kamandarang Vino Ibanderang. Bandera Live Report. Gumaling na at nakalabas na sa isolation facility ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ang 8 mula sa 9 na pasyenteng nagpositibo sa Mpox. Ayon sa datos na nilabas ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ngayong araw, July 22, dahil dito isa na lang mula sa 9 ang nagpositibo pasyente ang nananatili sa isolation center at patuloy na nagpapagaling. 3 panibagong suspected monkeypox cases naman ang iniulat ng MOH
kung kaya mayroon namang 43 monkeypox cases na inulat sa rehiyon. Dahil dito, isa na lang o 3 sa nasabing bilang ay may karagdagang 32 suspected cases ang probable case at may 9 na confirmed cases. Patuloy pa ang paalala ng MOH sa lahat na ugaling maging malinis sa katawan at sundin ang ipinapatupad na health protocols upang maiwasan ang pagkahawa sa nasabing sakit. Bandera Reports Afternoon Edition. Para naman sa ating ulat panahon, 2 bagyo nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ayon sa DOST Pag-asa. May ulat panahon si Savino Heverola, kabanderang Vino Iban Deramo. Bandera Live Report. 2 bagyo ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility ayon sa DOST Pag-asa. At nitong hapon lamang kinumpirma na 4 na sama ng panahon ay nakaparada sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Tropical Storm Dante o Francisco na namataan sa silangan ng Northern Luzon at ang Tropical Depression na Emo na namataan sa kanluran din ng Northern Luzon ay nagpapalakas ng habagat o southwest monsoon na kasalukuyang nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na ang Northern Luzon, Central Luzon, Manila, Southern Luzon at Western Visayas. Inaasahang gigilos sa hilaga o pahilagang silangan ang Bagyong Dante, papalayo sa bansa at wala itong direktang epekto sa bansa. Ang Bagyong Emong naman ay inaasahang mas lalakas sa mga susunod na araw at magiging isang tropical storm category at ito ay maglalandfall o dadaan malapit sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island. At nitong Biyernes, hindi rin inalis ng tsansa ang maging severe tropical storm ang nasabing bagyo. Isa pang kumpol ng kaulapan na namataan sa silangan ng Central Luzon. Hindi ito inaasahang maging bagyo sa mga susunod na araw at hihigupin ito ng Bagyong Dante. Bukod pa rito, isa pang low pressure area o LPA ang namataan sa labas ng PAR. Sa silangang Visayas, inaasahan itong magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na 24 oras. Pinag-iingat ang lahat sa banta ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at makipag-ugnayan sa inyong mga LGU kung sakasakaling kayo ay nangangailangan ng tulong. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Biyerkules, ika-23 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, ako ang inyong tagapagbalita, Yani Abdul Rasid, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News Philippines, basta balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.